pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Huwebes sa ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Sa atin pong pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, inaanyayahan tayo ni Jesus na maging maamo at mababa ang loob. Tulad niya na nagpakita ng kababaan ng loob sa kabila ng pagiging isang hari, sa kabila ng pagiging dakila. Pinili niyang maglingkod, pinili niyang manilbihan para sa lahat ng kanyang mga minamahal. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna na isang mababang punong kahoy, sinabi niya sa kanya, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga lider ng Israel. Sabihin mo sa kanilang napakita ako sa iyo, akong Panginoon, ang Diyos na inyong mga ninuno, nina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila
ng mga Ehipsyo. Dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyong na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Pereseo, ng mga Hebeo, at ng mga Hebuseo. Pakikinggan kanila. Pagkatapos, isama mo ang mga lider at pumunta kayo sa Paraon. Sabihin mong akong Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay napakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya dinadaan sa dahas. Kaya ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan na niya kayong umalis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ginawa ng puon ay kusang pinarami ang kanyang hinirang. Pinalakas ito higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinulutan niyang doon sa Ehipto sila ay itakwil. Ipinabusabos at pinahirapan ng gawing alipin. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Saka inutusan itong si Moises, sinugo ng Diyos. Sinugo rin niya pati si Aaron, ang piniling lingkod. Sa bansang Ehipto'y maraming himalang ginampanan sila. Sa utos ng Diyos, maraming himalang doon ay nakita. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Magsitayo pong lahat. Kayong mabigat ang pasa, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y
pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa lahat po sa inyo mga pilgrims, mga deboto ni Santo Padre Pio, muli po ay magandang umaga sa inyong lahat. Ako'y maamo at mababa ang loob. Jesus presents Himself to us today as meek and humble of heart. Ano ang kahulugan ng mga salitang sinasabing ito ng ating Panginoong Yesus? Ano ba yung pagiging maamo? Ano ba yung pagiging mababa ang loob niya? Tingnan muna natin ang pagiging maamo. Being meek. Meekness means gentleness. Si Jesus bilang maamo ay maawain at mahabagin. Hindi siya naparito sa mundo upang magparusa lamang. Hindi siya narito para hanapin kung ano lamang yung mga mali. Ay, ikaw ay makasalanan ha, wala kang puwang sa langit. O ikaw ay paulit-ulit lang ang iyong mga ginagawa. Ikaw naman ay laging namumuhay sa dilim. No. Jesus is not here to punish. He is not here to condemn. And He is not here to burden us. Naririto siya upang tayo bigyan ng kapahingahan. Kaya nga kita ninyo sa mabuting balitang narinig natin para sa umagang ito, ano ang sabi ni Jesus? Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sa pagiging maamo ni Jesus, naririyan siya upang handa tayong tanggaping muli, upang muli tayong patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan, upang tayo muling unawain. Ang kailangan lang, there should be an initiative from us. Dapat manggaling sa atin yung pagbabago, hindi para ipilit ni Jesus. Because change of heart is always available for us. Muli, si Jesus ay maamo. Ikalawa, tingnan naman natin ang kanyang pagiging mababa ang loob, being humble of heart. Sa kanyang pagiging mababa ang loob, hindi niya inimpose ang kanyang pagiging Diyos. He takes us for what we are and who we are. Hindi siya naririyan para utos-utusan tayo, para ipagawa lamang yung kanyang mga naisin. No. Naririyan si Jesus upang tayo ay damayan sa ating mga kalalagayan, upang tanggapin kung ano yung ating mga nagawa noong nakalipas. Muli, He is inviting us for rest. Maaaring sa ating buhay, tayo nakakaranas ng iba't ibang klase ng mga pagsubok, pero heto si Jesus, iniaalok niya ang kanyang sarili upang ating maging pahinga at maging kaagapay, masandalan sa ating buhay. Kaya naman sa araw na ito, pagnilayan natin kung paanong tayo at ang ating mga puso ay magiging katulad ni Jesus na maamo at mababa ang loob. Una, our hearts must be pure. Puro. Ang isang pure heart o ang isang pusong puro ay walang ibang sinasambit, walang ibang nakikita, kundi ang kabutihan ng ibang tao. Kung paano ang ating Panginoong Yesus sa kanyang kaabuan ay hindi na parito upang maghanap ng kapintasan ng ibang tao, tayo rinawa bilang mga sumusunod sa Kanya, our hearts must be pure.
Let us not only find what is missing. Let us not only find what is lost. Let us not only find the mistakes of others, kundi nawa makita din natin ang kabutihan na mayroon ng ibang taong ating nakakasalamuha. Tanggapin sila sa kanilang mga pagkakasala dahil tayo rin naman may kanya-kanyang kapintasan, may kanya-kanyang kahinaan. Again, our hearts must be pure. Ikalawa, our hearts must be clean. Ang ating mga puso nawa ay maging malinis. Sapagkat kung ang ating puso'y malinis, wala itong gagawin, kundi kabutihan, kalinisan, mga bagay na makadiyos. Ang ating puso, kung ito'y malinis, hindi ito maiinggit sa kung ano ang meron ng iba. Ito'y masisiyahan sa tagumpay ng ibang tao. No? Hindi tayo maiinggit sa pag-unlad ng ibang tao. Tayo rin nawa ay magkaroon ng mga pusong malinis na naghihintay ng mga biyaya, tahimik na naghihintay ng mga biyaya mula sa Diyos. Dahil alam natin, may kanya-kanya tayong pagkakataon, may kanya-kanya tayong panahon, pero lahat tayo kinalulugdan ng Diyos. At kahuli-hulihan, ikatlong bagay, ang ating puso nawa ay mapuno ng pagmamahal. Our hearts must be full of love. Ang puso'y nalikha upang magmahal, kaya't nawa ang ating mga puso'y walang ibang gagawin, kundi ang pagmamahal. Kung meron diyang galit, kung meron diyang inggit, kung meron diyang sama ng loob, out of place yan para sa iyong puso. Because our hearts are made only to love. Pagmamahal lang ang rason kung bakit naririyan ang ating mga puso. Kaya nawa, dahil sa pagmamahal na ito, matulak tayo na maging katulad ng ating Panginoong Yesus na naglingkod sa kanyang mga nasasakupan, naglingkod para sa kanyang mga minamahal. Our hearts must be ready to serve and it will never get tired of serving. Paulit-ulit. Araw-araw, maya't maya, na kahit sa mga simpleng pamamaraan, sa simpleng mga bagay, ito'y nakikita natin upang maging daan para makatulong sa iba at maging daan para mas lumalim ang ating pakikiugnay kay Jesus. Kaya sa araw na ito, inaanyayahan tayo ni Jesus na sundan at tularan siya. Dahil si Jesus ay maamo. Si Jesus ay mababa ang loob. Pero normal sa buhay ang magkaroon ng mga paghihirap, normal sa buhay ang magkaroon ng mga problema. And now, Jesus is inviting us, all of us who are weary and burdened. Kaya nga ang kanyang imbitasyon, kayong lahat na napapagal, kayong lahat na nahihirapan, kayong lahat na nasasaktan, kayong lahat na napapagod, lumapit tayo sa kanya at tayo'y bibigyan niya ng kapahingahan. At sa ating paglapit sa ating Panginoong Yesus, ang ating mga puso nawa ay maging tulad ng Kanya, pusong puro, pusong malinis, at pusong nalikha para magmahal. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa,
samba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may tapat, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilayay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakan sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang nagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Ang isasagapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pangbansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Pagkat ang Diyos ating Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo't nagmamahal. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulahin sa plenarya ngayong taon ng Jubileo.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna pong lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ikinagagalak po naming ipaalam sa inyo na may ilan pang bakanting slots para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 hanggang 17, 2025. Espesyal po ang pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal tayo sa puntod ng yumaong si Papa Francisco. Makapapasok tayo sa Jubilee Doors ng mga major basilica sa Roma at iba pang mga simbahan. Makabibisita tayo sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at Santa Clara. Makapupunta tayo sa San Giovanni Rotondo at Pietrelcina upang dalawin si Padre Pio. At posible nating makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat po namin kayo makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Kaalinsabay sa araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdagan detalye o kung nais ninyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Padre Ian Ocrisel sa mga numerong ito. 0998-3070-680 o 0977-803-4197. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryong aming daladala, imahin ng Panginoon, ng mahal na Birhen, lalo tigit ni Santo Padre Pio, mga dasalan, langis, miracle rub sa tiling bundles, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanaran at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain nyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya.
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya, tayo po sama-sama sa panalangin sa umaga. Tayo po ay nasa 17 araw ng Hulyo, 15 Huwebes ng karaniwang panahon. Tayo po ay nakatayo. Panginoon, buksan mo po ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Halina, sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina, sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina, sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Halina, sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, pagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina, sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Awit tayo po. Pagdating ng umaga, ang lagi nating dasal. Si Kristo'y dalikhain sa gawang nakaatang. Sa paglipas ng gabi, sa pagdating ng araw, si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Umawit ng papuri ng may tuwa at galak, si Kristo'y dakilain ng pusong lumiliyag. Mapapawi ang takot, mundo ay liliwanag. Si Kristo'y dakilain ng bayang iniligtas. Kahit lupa at dagat, magi ang kalangitan. Si Kristo'y dakilain, masayang aabitan, mula sa kaliliman hanggang kaitaasan. Si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Mabubuting bagay ang sa iyo'y iniulat o lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa limang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Pag itinala ko yaong mga bansa sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, yaong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang Panginoon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mabubuting bagay ang sa iyo iniulat o lungsod ng Diyos. Ang Panginoon na makapangyarihay mandirigma
ay darating na may dalang gantimpala ng tagumpay. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain. Sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa Sa kanyang kanyang kadangunan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Sino ang sumukat ng tubig sa dagat sa kanyang palad? Sino ang makasusukat sa lawak ng kalangitan? Sino makapaglalagay ng lahat na lupa sa isang sisiglan? Sa bundok at burol ay sino kaya ang makatitimbang? Sino ang makapagsasabi ng dapat gawin ng Panginoon? May makapagtuturo ba o makapagpapayo sa Kanya? At sino ang Kanyang sinangguni para malaman ang dapat niyang gawin sa alinmang bagay? Di ba ninyo alam sa harap ng Panginoon ang alinmang bansa ay walang kabuluhan? Tulad ng isang patak ng tubig sa isang sisiglan, ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Ang lahat ng hayop sa gubat ng Libano ay kulang pang panghandog at sapat na panggatong. Ang lahat ng kahoy sa bundok na ito, sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon na makapangyarihang mandirigma ay darating na. May dalang gantimpala ng tagumpay. Ang Panginoong ating Diyos ay lubos na papurihan. Sambahin siya sa kanyang bundok na banal. Ang Panginoon ay naghahari, mga tao'y nanginginig. Sa trono niya ay nakaupo, nakirubin ang kalapit. Samantalang nasa trono, nanginginig ang daigdig. Dakila ang Panginoon, sa Siyon siya ay dakila. Ang Panginoon ay naghahari sa lahat ng mga bansa. Bawat isa ay magpupuri sa dakila niyang ngalan. Banal siya at pupurihin ang pangalan niyang banal. Hari, ikaw na dakila, ang matuwid ang iyong mahal. Ang dulot mo sa Israel ay ganap na katarungan. Ang dulot mo sa kanila ay pagtinging pantay-pantay. Ang Panginoon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya ay sambahin ang ngalang banal. Si Moises at si Aaron, ang mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba, nang ang Panginooy dalanginan, dininig naman sila. Ang Panginoon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. O Panginoon na aming Diyos, sinagot mo sila agad, at ikaw ay nakilalang Diyos na mapagpatawad. Ngunit pinagdurusa mo kung ang gaway hindi tumpak. Ang Diyos natin na Panginooy dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya ay ating Panginoon, siya ay ating Diyos na banal. Papuri. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon, ating Diyos, ay lubos na papurihan. Sambahin siya sa kanyang bundok na banal. Tayo pa'y magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni San Pedro. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa iyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakipakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya ay papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Paghibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan.
Paghibik ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Aking gagawin ang iyong kalooban. Panginoon, iyo sanang pakinggan. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Paghibik ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Tayong lahat ay tumayo sa papuring awit ni Zacarias. Maglingkod tayo sa Panginoon na may banal na pamumuhay at ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maglingkod tayo sa Panginoon na may banal na pamumuhay at ililigtas na tayo sa ating mga kaaway. Dumulog tayo na may kagalakan bilang pasasalamat sa Diyos Ama, gumagabay ang Kanyang pagmamahal at bumubusog sa Kanyang bayan. Dakilain nawa ang Panginoon sa lahat ng panahon. Mawaing Ama, pinupuri ka namin sa iyong pag-ibig, sapagkat nilalang mo kami at sa iyong biyaya kami nabalik. Dakilain nawa ang Panginoon sa lahat ng panahon. Sa simula ng araw na ito, punuin ang aming puso ng sigasig para maglingkod sa iyo, upang matungo sa kadakilaan mo ang aming iniisip at inaasal. Dakilain nawa ang Panginoon sa lahat ng panahon. Linisin ang aming mga puso sa bawat pagnanasang nagdudulot ng kasamaan. Tulutan mong naisin naming sundin ang iyong kalooban. Dakilain nawa ang Panginoon sa lahat ng panahon. Buksan ang aming puso sa mga nangangailangan. Punuin kami ng diwa ng pagmamahalan. Dakilain nawa ang Panginoon sa lahat ng panahon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon at simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala na kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Dakilain nawa ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ating dadasalin po ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso,
at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, liwanagan ang nang maningning mong ilaw, ang mga taong nabubuhay sa dilim ng kamatayan. Magbubukan liwayway nawa sa amin mula sa kaitaasan, ang iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Marami pong salamat sa nakiisa sa ating pangumagang panalangin. Nawa na tayo patuloy na pagpalain ng Diyos.